Hindi sumuko, sadyang nagpunta ako sa kondo ni Mr. Dankworth, subalit pagkarating doon wala ako naabutan. Panay pindot ko lang ng doorbell ngunit walang sumasagot. Nanlulumong napasandal ako sa pader. Ano na ang gagawin ko? Hindi pwedeng babalik ako sa lugar namin na walang nagawa. Inintay ko si Mr. Dankworth na makauwi. Hindi pwedeng hindi ko to makakausap kahit mong magdamag akong dito. Wala akong pakialam. At wala rin akong mapagpipilian. Hanggang narinig kong nagbukas ang elevator at nilawa doon ang hinihintay ko. Pasado 3:00 na madaling araw. Dali akong tumayo mula sa pagkakasalpak ko ng upo sa isang sulok at hinintay kong makalapit dito. Mr. Dankworth! Sambit ko nang tumapat na to sa kinatatayuan ko. Desra, it's late. You better go home. Malamig na saan nitong dumiretso sa tapat ng pintuan at akma ay ang bubuksan. Take me. Buong kumpiyansang saad ko dahilan para mapahinto ang kamay nito sa akmang pagbubukas ng pinto. He was stunned a few seconds before I heard him hiss. Take me right now? Madiin kong ulit. He shrugged and threw a cold glance at me. Alam mo bang sinasabi mo, Desra? Yes. His jaw clenched. You stupid. Singal nito pagkatapos naging mabilis ang hakbang at bigla hinagip ang braso ko. Walang ingat kinaladkad ako papasok sa loob ng kondo, tsaka binalya ang pinto. Marahas akong diniin nito sa pader at kinorner. Nagtitigan kami ng ilang segundo. Taas baba ang dibdib ko dahil sa tindi ng kaba na lumulukob sa pagkataa ko ng sandaling ito. Do you wanna know what you're talking about? Nakataas ang kiling nitong hindi ako nilubayan ng titig. I can feel his minty breath fanning my face. He was so close, very close. Ano mo bang sinasabi mo, Desra? Ulit ito nang walang makuwang sagot mula sa akin. Lumunok muna akong laway bago ko binuka ang labi. Nanunuyo ang lalamunan ko sa tindi ng tensyon. Alam ko. Tipid kong sagot sa tanong nito. Nakatingal lang nakipaglaban ako ng titigan kay Mr. Dankworth. Isang tipid ng ngisi ang pinakawalan nito. Are you that desperate, huh? Oo, desperado na ako, Mr. Dankworth. Now take me as you please. I could care less as long as you'll spare those people who suffer right now. Nahihibang ka na ba? Para sa mga taong hindi mo kaano-ano, kusa mong ibababa ang sarili mo? Yes. Handa akong isugal ang sarili. Dahil gaya ng mahirap din ako at alam ko ang pakiramdam ng walang-wala. You're stupid. You asked for this. Why did you hesitate, Mr. Dankworth? As you said you want my body, then take me. Fuck me till you get sick. Nanginginig ang labing utos ko. Not only have you become sophisticated, you've also become feisty and bold, huh? Stop talking and do what you need to do. Take me right now and give me back what I wanted. Bigil na deklara ko. Desra, natigilan to nang bigla ko nilang pinagkakalag ang butones ng aking blusa hanggang sa inahubad at naiwan ang munting itim na panloob na tumabing sa hubad kong dibdib. Desra, I want you to put your clothes back on. Utos itong iniwas ang tingin sa akin. Why did you hesitate, Mr. Dankworth? Nakahanda na ako ibigay sa iyong gusto mo but this is not what I wanted. Shut up and do it now. Bahagyang tumaas ang boses ko dahilan para magdilim ang gwapong mukha nito. Saglit tong nakakalokong tawang pinakawalan na sumakop sa buong kondo. You provoked me, Desra. Yes, I did. Take me. Ito ba ang gusto mo? Nangahamon ng mga titig nito. Pagkatapos naging mapangahas at walang ingat na sinakop ang labi ko. No sign of gentleness. It was very wild and savage. He ravished my lips like a hungry beast. It was so punishing that I groaned in pain. He attacked me, forcibly seeking an entrance into my mouth. Is this really what you wanted? Then I will give it to you. He mumbles with emphasis in between our kisses. His hands became daring and tore my bra apart, leaving my breast visible to his eyes. He grabs it and plays it in an ungentle manner. Di ko mapigilan ang daing dahil paraan ng pamamasahe nito. Walang ingat at brutal. Iba ang ginagawad ng mga halik nito. Mabalasik, madalhas, dahilan para tuluyan akong pakawalan ng luha na kanina pang nagbabantang umalpas. Di ko na mahagilap sa Senyorito Calix, ang lalaking iniibig ko, ang lumitaw sa aking harapan na isang katauhan na hindi ko kilala. He became aggressive and savage. Mr. Dankworth? Hiyaw ko na maramdamang kinintilan nito ng kagatang labi ko. This is not what I wanted, Desra, but you provoked me. He brought his lips down to my shoulder. My body trembled in fear, hanggang tuluyan kong pinakawalan ng aking hikbi at hagulhol. Nang mapansin nitong nag-uunahang luha ko'y dagli itong tumigil sa ginagawa at umatras. Isang malakas sa suntok ang pinakawalan nito sa pader, kasabay ang malutong na mura. Nangihinat na nginig ang tuhod ko sa tindi ng takot.
Bumigay ang mga kalamnan ko at nagpadaustos na lamang ako papaupo sa sahig. Wala sa sariling napayakap ako sa sarili, habang walang tigil ang luha ko sa pag-agos. Fix yourself and leave. Madamig na utos itong itinapon sa akin ang suot na long sleeve. Hindi ko kailangan mag-sorry. Pinapakita ko lang sa'yo kung anong kaya ko, and if you'll provoke me once more, I will never hesitate to fuck you without your consent. Now leave before I will rip you apart. Hubad-barong tinalikuran ako nito. Nanginginig ang mga daliri, inayos kong sarili. Wala na ako sa tamang pag-iisip. Lutang nanilisan kong kondo hanggang narating kong lugar namin na papasikat ng araw. Kung paano wala ako matandaan. Sinalubong ako ng tahimik na nayon. Wala na mas kiingay. Lahat ng mga bahay burado na pati ang samin. Doon ko rin namalayang na pinakawala ng aking emosyon. Humihikbing ginala ko ang paningin sa buong lugar. Wala na. Yugyog ang balikat, napaupo na lang ako at pinakiramdaman ang lugar na kinalakan ko. Kahit mahirap noon, masaya naman akong hinaharap ang hamon ng buhay araw-araw. Pero ngayong may trabaho na ako, makakalikas sa mas maayos na lugar, tila di ako masaya at sobrang kahungkagan ang nararamdaman ng dibdib ko. Nasa ganong punto nang may naulinigan akong tumawag sa pangalan ko. Diday! Nakita ko si Wena papalapit. Ang di ko maintindihan, may malapad ng ngiti ito sa labi. Wena? Sumisinghot na tumayo ako mula sa pagkakatalong ko. Wala akong mukhang iyaharap sa kaibigan ko. Wena, pasensya ka na, hindi ko natupad ang... Anong hindi? Kagabi pa kita tinatawagan, di mo sinasagot ang tawag ko. Dumating si Mayor kagabi. Pinalikas tayo sa bagong lokasyon. Nahuli ng anunsyong pamahalaan dahil nililitis pa sa kataas-taasan. Sa narinig, nakahinga ako ng maluwag. Alam mo ba, Diday, walang mapaglagyan ng kaligayahan ko dahil hindi lang naman putyo-putyo ang lugar na binigay sa atin. Isang housing project para sa mahihirap na ang nasa likod ay nakabili din ng lupain na to. Tsaka napag-alaman ko rin na hindi pribadong gusaling itatayo, kundi housing project pa rin na nakalaan para sa gaya natin. Wena, may babalikan lang ako. Biglang putol ko sa kaibigan. Dali akong umatras. Saan ka pupunta? Naguguluhang sinundan ako ng tingin ng kaibigan. Basta, ikaw nang bahala kay inay ha, kailangan ko nang umalis. Sino siya? Basta. Tumalikod na ako at agad pumara ng taxi. I need to see him. Lura ng taxi, sinabunutan kong sarili. Bakit ba tanga-tanga ko? Paano ko aharapin ang lalaki ngayon? Hinusgahan ko ang pagkatao nito. Di pa lang in lamang lahat. Manong, bilisan niyo po. Utos ko sa tsuper ng taxi. Kailangan maabutan ko si Mr. Dankworth sa kondo. Mag-aalas 7 na ng umaga. Sigurado kong papasok yun sa opisina. Di naman nagpatumpik-tumpik ang driver at mas pinatuloy ng takbo ng taxi. Narating kong kondo, halos walang isang kisap mata, ngunit nagkasalubong sinasakyan namin ang sadya ko. Sigurado ko lunan ng lalaki sa magarang kotse na papalabas ng kondominium. Manong, sundan niyo po ang kotseng yun. Nanggigigil na utos ko. Ineng, sige na Manong, kailangan ko lang mahabol ang sakay nun. Mangiyak-ngiyak na wika ko. Sumusukong pinaunlakan ako ng driver, pinaharurot ang kotse. Ibig maiwan ang kaluluwa ko sa bilis. Na makitang nasa unahan lang kotse ni Mr. Dankworth, agad kong inutos kay Manong na mag-overtake. Ay, nahihibang ka na yata, Ineng. Napakadelikado log gusto mo, nasa Central Highway tayo. Malalaki ang mga sasakyang nakakasalubong nat. Pero Manong, kailangan ko talagang makausap ang sakay na yan. Please, Manong? Napabuntong hiningatot, sinimulang imaneho ang kotse ayon sa gusto ko. Sobrang tulin. Mabilis ang kamay inikot ang steering wheel nang makalampas kami sa kotse ni Mr. Dankworth. Agad nang hinarangan iyon. Nakita ko mabilis din nakapagpreno sa kabila. Salamat Manong. Dali kong bumaba ng kotse para puntahan. Ineng, bayad mo. Babalikan kita Manong ha. Kakausapin ko muna yung may-ari ng kotseng yon. Bilin kong malalaki ang hakbang habang tinalunton ang gawin ng kotse ni Mr. Dankworth. Paawang bosina ng sasakyan sa paligid ang pumailan lang, pero di ko yun alintan at nagtuloy-tuloy sa planong kausapin ng lalaki. Bago ko malapitan ang kinaroroonan ng sasakyan nito, niluwan ang binata mula sa loob. Buong kumpiyansang lumabas. Marahas binalya ang pinto sabay ng paghubad nito sa suot na sunglasses. What now, Desra? Nakataas ang kilay, tinitigan ako. I just want to say thank you, he hissed upon hearing me. That's all? What a waste. Naglitong tumalikod sa akin at akmang muling bubuksan ang pinto ng kotse nang muli ko tong tinawag. Mr. Dankworth! Naghibit balikat tong muli bago balingan na nakapamulsa. Ano na naman?
Nakakasagaba na tayo sa dalo yung trapiko. Can you just say it? I don't have enough time. Kasi blanco at wala akong mahagilap na sasabihin. Narinig kong bumuntong hiniyato at saka hinarap ang kotse, walang lingong sumakay at binuhay ang makina. Sandali! Pigil ko pero parang wala itong narinig at diretsong pinaharurot ng maturi ng kotse. Manong, sundan nyo, dali! Utos ko at daling sumakay, binaliha ang pinto. Mabilis ang kilos ni Manong. Natagpuan ko na lang ang sarili ko sa bukana ng airport. Nakita kong bumaba doon ng lalaki mula sa kotse, kaya't mabilis din akong bumaba at tinakbo ang kinaroroonan nito. Mr. Dankworth! Sigaw ko. Persistent woman. Calixes without even bothering to look back. Pinagpatuloy ang hakbang patungo sa main entrance ng airport. Senyorito Calix! Lahat ng tao sa paligid napatingin sa direksyon ko, pero hindi ang lalaki sa unahan at walang pakialam sa komosyong ginagawa ko. Don't dare to take another step or else. Babala ako sa lalaki. Or else maghuhubad ako dito. Hindi nag-iisip na babala ako sa likuran nito. Tila tahimik ang buong paligid at nakamata lang sa amin. Parang di umepektong hiya ko sa pagkakataong to. Do as you please. I don't care. Muli nitong hinakbang at di ako binalingan. Gusto kong umiyak at walang epekto sa lalaki ang paghabol-habol ko. This is too humiliating, but I'm willing to put myself at risk for the man I'm longing for. Senyorito! Ngunit tuloy ang inihakbang ang paa na hindi man lang nabagabag sa babala ko. I was pissed. Gustong humagulhol. Di lang sa tindi ng kahiyan kundi ang hindi pagpansin sa akin ng lalaki. Isa lang nasa isip ko. Hinugot ko ang isang pares ng suot na sapatos at buong persa, binato ko ang likuran ng lalaki. Ayun, sapol sa mamahaling damit nito. Napahintuto sa akmang pagkakbang. Stupid, Calix. Pwede ba pakinggan at pansinin mo naman ako? Mahal kita. Buong lakas na pag-amin ko. Narinig ko naghiyawan ng mga tao sa paligid pero wala doon ang diwa ko, kundi doon sa lalaki sa harapan ko. Ang tanga mo? Kahit kailan ang tanga-tanga mo? Patuloy kong nangiislap ang mga mata dahil sa luhang nais tumakas. Stupid woman. Mahinang saad ni Calix sabay dinukot ang cellphone sa coat. Chan, cancel my flight. Titig na titig, ayaw akong lubayan. Mulang bumalikwas to paharap. Anong sinabi mo? Parang nawala ako at yun ang lumabas sa bibig ko. What did you say? Yumuko pa to para magpantay ang aming mukha. Hawak pa rin ang cellphone sa tenga. Nakataas ang kilay na kipagtagisan ng titig. Bingi ka ba? Sabi ko mahal kita. Di ko na natapos ang sasabihin nang biglang hinagip ng lalaki ang pangako at walang pahintulot, sinakop ang labi ko. Halik na banayad dahilan para mapapikit ako. Dinaig ng sigaw ng puso ko ang natitirang katinoan sa utak ko. Dinig kong nagkakagulo ang paligid. Samot-saring kislap ng kamera pero wala na akong pakialam. Ang nangibabaw sa puso ko ay ang tibok na nakalaan para sa lalaking tanging mahal ko. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi nito nang kumalas sa akin. Then why did you leave? Dahil gusto mo akong gawing katulong habang buhay. Sinong tangang may gusto nun? Tanga ka ba? Tsaka pakiramdam ko ang layo-layo mo. Isa akong katulong at walang naaabot sa buhay. Hindi ko napigilan ang duha na nag-uunahang nagdandas. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan nito at tiniyo ang mga luha ko. You weren't just my maid, Ezra. You fixed me. You completed me. You proved to me na kahit ano ka man, maging sino ka man, isa kang yaman. Senyorito, I'm sorry kung di ako naging totoo sa nararamdaman ko, pero mahal na kita noon pa man. Di ko lang maamin sa sarili ko. Senyorito, hindi na kita maid, Ezra. Stop calling me that way. Pero senyorito, you will be my wife whether you like it or not. Pinakawalan kita noon pero di na ngayon. Tinoon ang atensyon sa cellphone na kanina pang hawak. Chen, prepare everything for me. I have to marry this stupid woman in front of me. And I can't wait for tomorrow. I want her in my bed tonight and forever. Malagkit ako nitong sinilyapan. Boss, I found the treasure that I have been looking for, Chen. I don't get it. Just do what I'm telling you. Understand? Yun lang at inoff na nito ang cellphone. Saan tayo pupunta? Di ba ang sabi mo wala ka ng oras? Marami akong oras para sa'yo. At tayong para sa'yo, Desra. Now let's go to Inay Mirna. Po? Ihingin ko ang kamay ng tangang anak niya. I can't wait to devour your entire being, stupid. Di ba ayaw mo ko? Binigay ko na sa'yo yung gusto mo pero tumanggi ka. Shut up. I want your body as well as your heart, Desra. Sabi nitong giniya ko tungo sa kotse pero biglang humarang ang tsoper ng taxi. Ineng, bayad mo.
Teka po, here. Naging mabilis si Calix, sinubad ang suot na relo na nagkakahalaga ng milyon. Sa'yo na. Sigurado ka, sir? Ang mahal ng relong to. That watch may worth millions, but the woman I found is priceless, Manong. Buong pagmamalaking saad ng binata na agad akong giniya pasakay ng kotse. Tungangang nakasunod tanaw na lang ang driver na sinundan ang magarang sasakyan palayo. Sobrang bilis ng pangyayari at wala pang 24 oras kasal na ako. At sa katotohanan ngayon walang mapaglagyan ang kaligayahan ng puso ko. Calix and I married in civil. We can't wait to tie the knot. I couldn't complain more because that's all I wanted in the first place. To be with the man I'm in love with, and that is Calix Dankworth. Plano namin magpakasal ng simbahan sa sunod na buwan. Suot ang simpleng puting bestida ay nalalayan ako ng asawang makalabas ng hall kung saan ginanap ang seremonya ng kasal. Nandun din si inay. Kahit na kontento na si inay sa buhay namin ngayon. Pinangako ko sa sarili kong tutuparin ko ang pangarap ko para kay inay. Itatayo ko to ng bahay. Kahit may asawa na ako, hindi pa rin nawawala ang layunin ko. Ano ka ba, Desra? Anak kita. At kung saan ka masaya, susuportahan kita. Tura ni inay nang matapos ang seremonya ng kasal. At saka di ko kailangan na magarang bahay. Kontento na ako doon sa binigay ni Senyorito Calix na pabahay. Nay, Calix po. Singit ni Calix na nakaakbay sa akin. Oo na, Calix, anak. Hindi pa sanay ang inay eh. Ikaw ba naman ora-oradang nagpapakasal? Pasensya ka na, Nay, at agad kong kinuha si Desra sa'yo. Makakaasa po kayong mamahalin ko siya hanggat nabubuhay pa ako. Di maitatanggi sa mukha ni inay ang kaligayahan at nababaling ang isa sa paborito niyang tao bukod sa akin. Di bilang amo kundi bilang bagong miyembro ng pamilya. Anak, Calix? Si inay nangislap ang mata. Bakit di ka na lang sumama sa amin at doon ka na lang sa malaking bahay manirahan? Wag na, hindi ako sanay sa ganun kalaking bahay. Tsaka sapat na yung bahay na binigay mo sa amin. Nay, niyakap ko si inay. O siya, uuwi na ako mga anak ha. Sulitin niyo isa't isa hanggat hindi pa kayo nagkakaanak. Bili nito at sumakay na ng kotse. Nandun si Kuya Kanor para ihatid si inay. Magkahawak kamay, pumanhik kami ni Calix sa loob ng elevator. Desra? Umungol lamang ako habang nihintay namin na marating ang itaas. I am the happiest man in the world right now. Isang matamis na ngiti ang sinukli ko sa sinabi ng asawa ko. And I can't wait to spend a night with my wife. He added while brushing his lips on my hair. Same here, Calix. Nang marating namin ang pintuan ng kondo, kabado na ako. Ngunit nandun ang kasabikan na maaring mangyari sa pagitan namin ng asawa ko. Pinili namin dito muna kami sa kondo at gusto rin ng asawa ko para masulit nga namin ang isa't isa. Di na kasi kami nakapaghanda dahil sa mabilis na desisyon. Welcome to our home, dear wife. Malambing na saad nito nang makapasok kami ng tuluyan. Salamat, Calix, for accepting me to your life. I should be the one to thank you. If it wasn't for you, I couldn't be free from my past, Desra. Mabilis ang bisig nito na niyakap ako at tinalikan sa pisngi. Calix, inayos mo ko. Binuo mong pagkatao ko. Desra, salamat. Mahal kita. Calix, mahal na mahal. Tumingked ako upang kusang abutin ang labi nito. Inalikan ko ang asawa ng buong puso. Agad naman itong sinuklian. Naging mabilis ang bisig ng asawa ko at agad kong pinangko habang magkalapat naman ang aming mga labi. Pumasok kami sa loob ng silid na ang tayong tanglaw ay ang maliit na liwanag na nagmumula sa munting bumbilya. Pagkapasok pa lang namin ng asawa ko sa silid ay tila nabibingin ako sa tindi ng tambol ng puso ko. Now ready yourself, my wife. Babala nito. Walang ingat na tinapon ako sa ibabaw ng kama. Mr. Dankworth. Tili ko nang maramdaman kong lumapat ang katawan ko sa malambot na higaan. As I told you, I will rip every part of you. Desra, no holding back. Pilyong umiti ang asawa ko na malagkit akong tinitigan. Nakita ko pa naging mabilis ang kilos ito, pinagkakalag ang botones ng suot na long sleeve. Ibig magwala ang katinoan ko nang lumakad sa mga mata ko ang makisig na pangangatawan ng asawa ko. Iniwan ito ang slack pants. Umakyat at gumapang to patungo sa akin pagkatapos. Kinakabahang napasandal ako sa headboard ng kama. Di ako nito nalubayan ng titig hanggang sa nakalapit to ng tuluyan. Ang mga titig nito ay nagliliyab sa pagnanasa. Now, take that dress off, my wife. Diin na utos nito. Calix, come on, the stupid dress getting in the way. Gigil na tinulungan akong iabot ang zipper sa likod ko. Walang ingat na ibinaba.
Walang kisap mata na hubad na nito ang damit ko, kung paano hindi ko na maalala. Dinaig na ang diwa ko sa tindi ng kasabikan. Hinugot nito ang damit sakay tinapon sa kung sang espasyo. Stupid dress, getting the way. Bunto nito sa damit ko. Now this is the most beautiful view that I've seen in my entire life, my wife. Pinaglakbay nito ang mga nag-aapoy na mata sa kabuuan ko. I love you, Desra. You are my priceless jewel. Paos na pahayag nito. Maingat itong inabot ang pangako at otomatikong sinakop ang labi ko. Masuyong ginalugad bawat sulok noon. Di ko napigilan ang sarilit kusang dinala ang palad sa matigas sa dibdib nito habang buong pusong tinanggap at sinuklian ang mainit na halik ng asawa ko. Ikaw ang aking yaman, Desra. Muling anas ni Calix sa pagitan ng aming halik na pinagsaluhan. I will be and forever, Calix. Hanggang naramdaman kong tuluyan ng hinubad ng asawa ko ang natitira kong damit panloob. Lantad na sa mata ni Calix ang buo kong kahubdan. Nakitaan kong paghanga sa mukha ng asawa ko. You look perfect, Desra. You're beautiful when you're dressed, but you're even more beautiful when you have nothing on, my wife. Ang puso ko'y tila ba nagdiriwang sa tindi ng bugso ng damdamin. Di nagsayang ng oras ang asawa ko at muli hinalikan ng labi ko. Ginaya ko nito sa pahiga sa kama. Napaungol pa ako na maramdamang dahan-dahang bumababa ang labi nito sa leeg ko, sabay sinakop na magkabilang palit ang dibdib ko. Diyos por santo, anong pakiramdam to? Calix! Hiyaw ko gawa ng kaiga-igayang pakiramdam hanggang sa unti-unti yung tumila. Kalaunay tayong pintig ng puso kong aking naririnig. My wife, prepare yourself and I won't let you sleep tonight. Ang asawa kong bumangon mula sa pagkakadukwang sa ibaba. Walang keme-kemeng hinubad ang natitirang saplot. Lalong nilindol ang dibdib ko sa bumungad sa akin. Naparunok ako ng laway habang pinaglalakbay ang paningin sa buong kahubdan ng asawa ko. Hindi itong unang beses na nasilayan kong hubad na katawan ni Calix, ngunit sa pagkakataong to'y kakaiba. Bumalaga sa akin ang handang-handang kahandaan nito, ani mo'y handa lang sumabak sa gera. Inangat kong titig sa mukha nito, baka sa itsura kong medyo may pagkaalinlangan. Calix? Nabulol ako sa tindi ng kaba. Di ko alam kung kakayanin ko bang asawa ko. Muli, hindi ako natinag dahil dinaig ng puso ko ang utak ko, kusa nang nagpaubaya sa kagustuhan ng lalaking tanging dahilan ng kaligayahan ko. Maingat na pumaibabaw si Calix sa akin, habang magkalapat pa rin ang aming mga labi. Binaliw ako nito sa pamamagitan ng masuyo at mainit na halik. Totoo pala talaga ang mga nababasa ko sa mga nobela kapag ganitong linyahan, scam talaga. Mangiyak-ngiyak na reklamo ko sa asawa ko. Narinig ko pa mahinang tawa ng asawa ko. Hanggang dito, tanga ka pa rin, my wife? Of course, binigla ako para isahan na lang ang sakit. Pagdadahan-dahanin, mas lalong hindi mo kakayanin. Tanga, pero mahal na mahal mo. Tukso ko ditong pinikot ang matangos na ilong. Pilit sinawalang bahala ang hapdi. Oo, mahal na mahal. Sadyang tiniyo nito ang luha ko. Saglit pa'y pinagpag ako nito ng halik, tuloy, nalimutan ko ng hapdi. Am I okay to move now? Malambing pang tanong nito. Umungal ako na mahigpit ang pagkakakapit ko sa magkabilang balikat ng asawa ko. I love you, Desra, he whispered in between our lovemaking. I willingly reached his lips and kissed him. I love you too, Calix, with all my heart. Malalakas na pintig ng puso ang sumakop sa aking katinoan. Niyakap ng asawa kong pamisang mukha sa aking dibdib. Kusa ko tong niyakap na mahigpit at hinalikan sa bunbunan. Salamat sa kabutihan mo, asawa ko. And sorry for judging you without knowing your real intention for us. Alam mo na mabait ang asawa mo? Sobrang bait. Teka, may bagay pa tayong di na pag-uusapan. Bumangon to at kinalas ang sarili sa akin. Tumabi to sa pagkakahiga ko at giniya kong mahiga sa dibdib nito. Dinig na dinig ko ang tibok ng puso nito. Ano bang di natin na pag-usapan? Walang ideyang tiningala kong asawa. Are you into that idiot, Joaquin? Napangiti ako sa narinig. Bakit ba? Gusto kong malaman. Tanga ka ba? Bakit ko gusto si Mr. Joaquin, ikaw mahal ko? Then why would you allow him to kiss your forehead back then? Ha? Ba't mo alam? Nakita ko kayo noon na magtatapat sana ako sa'yo. You did? Oo, pinuntahan kita sa inyo. Pero nakita ko kayong sweet na sweet dun sa kanto kaya't umalis na lang ako. So gusto mo siya dati? Ba't ka nagpapahalik? Sa naulang naman yun. Tsaka di nga ako nagreklamong lumambitin yung Gabrielang yun sa leeg mo ah. Sobrang nagulat si Calix sa revelasyon ko. Para na-counter-attack ko yata. You saw us? Oo.
Di mo nga inawat eh, gustong gusto mo pa, para kang tanga. Nakangusong hinampas ko ang dibdib ng asawa. Now I know why you kissed me that night. Ano? Wala, let's just forget about it. Iwas ng asawa ko. Alam mo bang inis na inis ako sa'yo nun? Nagsiselos ka? Oo, walang prenong sabi ko. Oo, nagsiselos ako dahil mahal na kita noon. Isang matamis na ngiti ang pinakawala ni Calix. Mahal din naman kita noon ah. Muling amin ito at muling inabot at sinakop ang labi ko. Sinuklian ko to hanggang sa inang lumalim ng lumalim. Hindi ako mapapagod sa iyo, my wife. Usal ng asawa ko na maling pumaibabaw sa akin. Muli, inangkin ito ang katawan ko nang walang kapaguran. Paulit-ulit hanggang sumapit ang bukang liwayway. New York. Matamang nakatuon ang mata ni Joaquin sa kadarating lang na mensahe sa kanyang email. We're inviting you to celebrate today. We take our next large step in the relationship. We promise you that the wedding will be magnificent. We would be incredibly grateful if you come to celebrate our love together with us. Desra and Calix. Nang mabasa ang mensahe ng isang, buntong hininga ang pinakawalan ni Joaquin. Matamlay niyang sinara ang laptop. Di niya ako hinintay. Dapit uli. Mahinang bulong niya sa hangin. Kinuha ang mamahaling kamera at saka tumalikod. Iniwan ang malaking silid. You may now kiss the bride. Si Father Rosales nang matapos na ang seremonya ng kasal. Puno ng kagalakan at sinseridad ang bumakas sa mata ni Calix habang sinuid ako ng tingin. You look so beautiful in my eyes, my wife. Puri nito na maingat na hinawi at itinaas ang belo na nakataping sa aking mukha. Isang napakatamis na ngiti ang pinunta ko sa labi at tinitigan ng gwapong mukha ng aking asawa. Maingat na inabot nito ang bewang ko. Hinapit papalapit sa katawan nito. Isang napakatamis ng ngiti ang ginawad ni Alex sa labi ko. I love you, Desra. Bulong nito pagkatapos. Dinig nga namin ang hiyawan at palakpakan ng mga panauhin sa loob ng simbahan. Congratulations, Mr. and Mrs. Dankworth. Mahigit isang buwan na mula nang pinakasalan ako ni Calix sa civil at ngayon naganap na ang pinakahihintay naming church wedding. Ang puso ko'y sobrang saya sa mga nangyayari sa buhay ko at wala na akong mahihiling pa. I love you, Calix. Mahina akong saad na matapos ang reception ng aming kasal. Yakap-yakap ako ng asawa ko mula sa likuran habang kapwa kami nakatingala sa mabituing kalangitan mula sa balkonahe ng malaking mansyon na pamana ni Calix mula sa kanyang mga ninuno. At ang lugar na nagpapaalala sa asawa ko kay Paula, ngunit di na sa malagim na trahedya, kundi sa pagpapalaya sa kanyang nakaraan. Dati garon kakalayo sa akin, Calix. Ngayon, abot kamay na kita. Sinulyapan ko ang ilang milyon-milyang bituin sa kalangitan. My wife? At dahil sa pag-ibig na abot kita. Love is undefined, Desra. Walang estadong pag-ibig, walang pinipiling tao. Kay mayaman o mahirap, love exists, my wife. Pagkasabi ng asawa ko, agad nitong inabot ang labi mula sa likuran. Pikit matang sinalubong ko yun at dinama ng buong puso. Dama ko ang pagkigpit ng yakap ito sa bewang habang buong puso kong ginawaran ng nakakapanabik na halik. Hanggang lumalim ang halik na yon at nasisidhi, inangkin ako ng asawa ko sa ilalim ng madilim na kawalan. Ang malamig na simoy ng hangin, ang hampas, ingay ng mga dahon at huni ng kuliglig, tila umaawit at sumasabay sa mga ungol. Habol hininga at halinghing ang balkonahe, tayong gumagawa ng ingay sa tagpong iyon. Desra, ang asawa kong pawisan, binaon ng gwapong mukha sa dibdib ko nang marating namin ang kasukdulan. Mahigpit kong niyakap ang asawa, dinamaw bawat pintig ng puso nito. Araw ng linggo, kagagaling ko lang sa maliit na food shop ng mga native delicacies na pinatayo ko 2 taon nang nakakalipas. Buwaba ako sa harap ng simpleng bahay, may 2 palapag. Konkreto at di basta-basta masisira ng bagyo. Mahigit 3 taon na kaming kasal ni Calix, bagaman sa kabila ng katotohanan ng kasal na ako, di naging hadlang yon para maabot kong simpleng pangarap ko. Calix is very considerate. Pinaunlakan ang hiling kong di na muna kami mag-anak hanggat di ko na ipapatayo ng bahay ang inay. At sa loob ng 3 taong yon mula sa pamamasukan ko, bilang sekretary nakapagpatayo ako ng maliit na food shop na mga native delicacies, kung saan yun naman talagang hilig ko dati pa. Naipatayo ko rin sa inay na munting tahanan mula sa kita ko sa maliit na negosyo. Simpleng bahay na may 3 kwarto, maluwag na bakuran na tama lang para ma-enjoy ni inay ang simpleng hilig sa pagtatanim ng mga halaman. Salamat po, Manong. Saad ko sa tsupan ng taxi.
Ayoko magpahatid kay Kuya Kanor. Di naman sa nag-iinarte, gusto ko lang panatilihin ng paa ko sa lupa kahit bamalaya kong gamitin lahat ng pag-aari ng asawa ko. Gusto kong anong kinasanayan ko'y magagawa ko pa rin kahit na nagpupumalit ang asawa ko. Malaki ang hakbang, tinungo ko ang bakal na bakod. Nang makapasok, bumalaga sa aking ina na abalang-abala sa pagdidilig ng mga halaman. Sinalubong ako ng halimuyak ng bulaklak sa paligid. Nay? Nakangiting sinalubong ako ni Inay Mirna. Desra, anak. Habang nilalakbay ko ang mga titig kay Inay, pansin ko, gumaganda si Inay at di na masyadong stress. Nako-komportabling duster na bulaklakin. Oh, nasan si Calix? Bakit di mo ata kasama ngayon? Napanguso ako. Sobrang mahal ni Inay sa asawa ko at agad hinanap. Di mo lang ako kinumusta. Oh, ano naman sinisimangot mo dyan? Talagang tatanungin kung asa ng asawa mo. Alam mo naman kahit ganon parte tayo ng pamilya ni Calix. At alam mong mag-isa lang din yung asawa mo. Napangiti ako sa narinig. May business trip po si Calix, Nay. Himala, di ka sumama. Kapag may business trip ang asawa ko, sinasama ko nito para makapamasyal kami pero umayaw ako. Kailan lang at di maganda ang pakiramdam ko. Di kasi magandang pakiramdam ko, Nay. O siya, halika sa loob, iluluto kita ng agahan. Sumunod ako kay Inay. Pagkapasok ko, hindi may tatangging nakaraos kami kahit papaano. Maaliwalas ang sala. May magandang sala set at smart TV. Malinis at komportable. Di naman ganon kalaki ang kinikita ko sa shop pero kahit papaano, nakakaluwag-luwag na rin. Nabibigyan ko si Inay bonbon at pinatigil ko na sa pagbibenta sa palengke. Kahit nagpupumilit si Calix gamitin ang pera namin pero ayoko. Kaya kong kumita ng pera para sa sarili ko at para kay Inay. Di naman kasi ako maluho, lalo na si Inay. Nasa hardin ako at ka-video call ang asawa ko. Kasalukuyang nasa Japan. Si Inay nasa kusina at naghihiwa ng kung ano-anong gulay. Miss na kita, my wife. I can't wait for tomorrow. Sambit ng asawa ko sa kabilang linya. Hindi pa rin to nagbago at walang patlang na nagpapahiwatig ng I love you. Ano ka ba? Parang di tayo nakita kahapon ha. 3 araw ka lang dyan, uuwi ka na bukas. Kasalanan ko bang mamiss ko kaagad ang asawa ko? Napahagikik ako. Miss din naman kita, asawa ko, pero unahin mo munang trabaho mo dyan. Teka, sasaglit muna ako kay Inay ha, tutulong ako sa kusina. Pumasok at tumulog ako sa kusina na hindi nag-abalang i-off ang tawag. Hinayaan ng asawang nakamasid lang sa kilos ko. Pagpasok ko pa lang, sinalubong agad ako nang umaalingaso na bawang na ginisa ni Inay sa kalan. Tila biniligtad ang sikmura ko at napatakbo ko sa banyo, nagduduwal. Ano nangyayari? Baka sa boses ni Calix ang pag-aalala. Kinuha ni Inay ang hawak kong phone. Anak, Calix, si Desra sumusuka. Nay, hintay, uuwi ako. Yun lang at ini-off na ang tawag. Ano nangyayari sa asawa mo, anak? Nagduduwal ka lang naman. Si Inay nang umiting hinagod ang likod ko. Di ako makasagot at talagang bumaliktad na ang sikmura ko. Nahiga na ako sa kwarto at pinalipas ko ang sama ng pakiramdam. Araw-araw nakakaramdam ako ng pagkahilo simula ng 1 buwan pa pero di ko lang pinapansin. Habang lumilipas sa mga araw lalong lumalala ang nararamdaman ko. May kasamang pagduduwal sa umaga o kaya pagkatapos kumain. Nasa ganong punto ko na magbukas ang pinto ng kwarto. Niluwa ang asawa kong may pag-aalalang bumadya sa itsura. Desra? Naurinikan ko rin ang boses na dyan na nasa sala kausap si Inay. Oh, ang aga mo yatang umuwi. Di ba bukas pang flight mo? I'm worried. Okay lang ako, wala kang dapat ipag-alala. Pero nag-alala ako, my wife. Calix, anak. Si Inay pumasok sa loob ng silid. May 2 tubig at dahon na hindi ko alam kung ano-anong herbal. Huwag ka masyado mag-alala at normal lang yung nararamdaman ng asawa mo. Nay? Nagdadalang tao si Desra. Puno ng kasiguruduhan saan ni Inay Mirna. Nung 1 linggo ko pa napapansin, lumalaki ang balakang niya. She's pregnant? Oo, malaki ang posibilidad na tama nga si Inay. 1 buwan na akong delayed at 7 buwan di pa ako dinadatnan. Mahigit 6 na buwan na rin na hindi ako gumagamit ng contraceptives dahil nagpaplano na kaming mag-asawa na magkaanak. Oo, pero kailangan din makasiguro. I'll call the doctor right away, Nay. At doon nga, confirmed. Buntis nga ako sa panganin namin ng asawa ko. Yes! Thank you, my wife. Naupo to sa gilid ng kama at pinagpag ako ng halik sa pisngi. For granting my wish. Salamat din, Calix, at binigyan mo ko ng oras para makamit ang munting pangarap at hinintay mong tamang panahon na maging handa akong bigyan ka ng bagong ituturing na yaman.
Of course, my wife. Kung anong kasasaya ng asawa ko, siya rin kasiyahan ko. A happy wife means a happy life. Ubod tamis akong nganitian ng asawa ko. Ginawaran ako ng halik sa labi. Nagising ako sa kalagitnaan ng madaling araw. Gumagalaw na naman ang kambal namin ni Calix. Medyo nahirapan akong makatulog sa bigat at laki ng tiyan ko. Nasa pangatlong trimester na ako ng pagbubuntis ng kambal naming panganay. Di mapakaling bumangon ako, tinimas at pinakikiramdaman ang munting anghel sa sinapupunan. Sobrang makulit at galaw ng galaw, dahilan para mapadaing ako minsan dahil masakit. My wife, may masakit ba? Malambing akong tumango at tinimas ang tiyan ko. Gising na naman ang mga anak natin. Inangat ng asawa ko ang palad para pakiramdaman ang tiyan ko. Shh! Huwag masyadong magalaw, little treasure. Nahihirapan si mommy. Good. It seems they're smart like their dad. Pagmamalaki nito. Napangiti ako at piningot ang ilong ng asawa ko. Ikaw talaga? Uy, gumalaw na naman ang tiyan ko dahil nakadama ako ng pagkaihi. Asawa ko, maiihi ako. Let's go. Tarantang tumayo siya at walang dalawang isip, pinangko ako at tinala sa banyo na nasa loob ng silid namin. Teka, hindi naman ako paralisa. Kaya ko na. Sigurado ka, my wife? Nandito lang ako. I can lend you a hand. Tukso pa nito. Okay na, ikaw talaga. Ihintayin kita hanggang matapos ka, my wife. Si Calix sa likod ng pinto. Napangiti na lang ako sa asawa ko. Papalabas ng banyo nang maurinigan ko ang refleksyon ko sa malaking salamin. Napahinto ako, tinitigan ang sarili. I used to have slim jawline but now I have double chin and I feel like my skin looks dull these days. Bumibilog ang itsura at nadadagdagan ng timbang bawat buwan. Maliban doon, I have stretch marks too. I don't feel attractive anymore. Napabuntong hiningang lumabas ako ng banyo na ang inaasahan ay nandun ang asawa ko at naghihintay. Inalalayan ako hanggang sa makabalik kami sa kama. Hanggang sa muli kaming nahiga, ngunit kumakalam at tumutunog ang tiyan ko kaya bumangon akong muli sa pagkakahiga. Nagugutom ako kahit alauna na ng madaling araw pa. Sinulyapan ko ang asawa kong mahimbing na muling natutulog. Ayoko na disturbohin si Calix. Maaga pa tumamaya at may business trip pa naman papunta ng Davao. Mahigit 3 buwan na akong may pinagbubuntis pero di pa rin matapos ang paglilihi ko at may gusto na naman akong kainin. Gusto kong kumain ng adobong manok at maraming kanin. Ngunit naiiyak ako na maalala ang aking timbang pero tumutulo ang laway ko habang iniisip ang pagkain. Napasilap ako kay Calix. Maluhaluhang tinalakbong ko na lamang ang kumot sa ulo ko. Pinigilan ko ang sarili ngunit parang maiiyak na ako. Di ko alam bakit ako naging madrama pero nangingilid ang luha ko dahil sobrang nagkikrave na ako. Sumimangot at nagtalokbong na ng kumot at pinigilan ko na di makagawa ng ingay ngunit naalimpungatan na naman ako ng asawa ko. My wife, did I do something wrong? Si Calix napupungas-pungas. Napansin ito ang pagsinghot ko. Umiling na may kasamang ungol. Then ano na naman ang problema ng asawa ko? Inunat at inalalayan ako nito para makasandal sa dibdib nito. Bakit ka malungkot? May gusto ka ba bang ibang pagkain? Ang taba-taba ko na asawa ko. Ang pangit-pangit ko na. Umiiyak pa rin ako. Yes, you gained more weight and your cheeks got chubby. Tuloy lalo akong umiyak. Di malang nagsinungaling para di masaktan ng kalooban ko. Tana, wife. You gained more weight but you got even more beautiful in my eyes. Tumayo to sa akin at tumabi. Hinalikan ang aking pisngi. At kahit kailan ikaw ang pinakamaganda sa paningin ko, Desra, asawa ko. Sumisinghot na sabi kong inihilig ang ulo sa dibdib ng asawa ko. Gusto mo maglakad-lakad tayo? Pero maaga pa ang flight mo mamaya. I can cancel everything just for you, my wife. Madaling araw lumabas kami ng asawa ko upang maglakad at magpahangin. Sinalubong agad kami ng malamig na simoy. Napansin ng asawa ko nilalamig ako. Why aren't you wearing your cardigan? Pangalan nitong hinubad ang jacket na suot at pinasuot sa akin. Magkahawa kamay, sinimulan naming baybayin ang malapad at tahimik na kanto. Hanggang sa narating namin ang tapat na isang convenience station. Kapwa kami nakaupo sa nakalaang upuan sa gilid. Giniya ako ni Calix doon para makapagpahinga. How are you feeling? Masakit bang binti mo, my wife? Konti. Yumuko ito at lumuhod. Inabot ang namamaga kong paa at sinimulang masahihan. Sa sunod na buwan, kabuwanan ko na at namamagana ng husto ang paa ko. Asawa ko? Nakatungong sinundan ko ng tingin ito habang abala sa pagpisil ng binti ko. Salamat.
Isang matamis na ngiti ang sinukli nito. Tumigil to sa ginagawa at tumayo ng tuwid. Naupo sa tabi at inakbayan ako. I love you, Desra, and I always will, my wife. I love you too, asawa ko. At muli, sinakop na nga ng asawa ko ang labi na puno ng pagmamahal. Dalawang katauhan, magkaiba man ang pinanggalingan, ngunit pinag-isa ng pag-iibigan. Kwentong pag-ibig na sadyang nagbigay sa atin ng aral na kahit naman kaperpektong isang tao sa panlabas na anyo, sa estado ng buhay ay may tinatago itong kapintasan. Kapintasan na sadyang nagdililok sa atin upang harapin ang hamon ng buhay. Kapintasan na minsan pinaguhugutan ng tapang para harapin ang mga pagsubok o kaya naman kapintasan nagbibigay ng daan upang matuto tayong magpakumbaba at matutong magpatawad upang makalaya. Wakas.